mas nakakahawa kaysa sa COVID. Ito yung araw-araw kapag hindi tayo nag-ingat, nakakaapekto ng malaki sa buhay natin. Good morning mga ka-journey. Pag-uusapan natin ngayong araw na to yung salitang nakakahawa o contagious. 2020, isa sa na-experience natin ay yung social distancing. Kaya ginawa ito dahil kapag yung isang tao ay mayroong COVID, nalapit ka sa kanya, pwede kang mahawa. Yun yung naging dahilan kung bakit ginawa nila ang lahat ng magagawa nila para magkaroon ng social distancing. At dahil doon, na-prevent yung tinatawag na pagkalat ng COVID maging dito sa Pilipinas. Pero alam nyo bang araw-araw ng buhay natin may mas nakakahawa kaysa sa COVID? Dahil yung COVID, ang pwede lang maibigay nito, effect nito sa isang tao kapag ka nahawa, yung kalusugan niya, pwede siyang magkasakit at pwede ding humantong sa pagkawala ng kanyang buhay. Pero itong pag-uusapan natin na nakakahawa, ito yung araw-araw kapag ka hindi tayo nag-ingat, nakakahawa at nakakaapekto ng malaki sa buhay natin. Kaya nga mahalaga na mapag-usapan natin ito para nang sa ganun maging aware tayo. Hapon, pero dumaan sa newsfeed ko, pinost ito ng isa very close sa heart ko. Kaya ang ginawa ko, tiningnan to at binasa ko. And after nung pagbasa ng post niya, meron akong naramdaman sa kalooban ko. Doon ko na-realize na at that moment, bakit biglang nag-iba yung feeling ko, yung emotion ko, dahil lang doon sa basa ko. I was reminded ng chapter 15, verse 11, na sabi ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakahawa, hindi yung lumalabas sa bibig ng tao ang nakakahawa. Dito ko nakita yung kapangyarihan ng salita. Imagine mo kung ako mismo na naapektuhan yung emosyon ko. Lalong-lalo na kaya yung mga bata, mga teenager. Kaya nga dito ko na-realize na sa atin bilang isang magulang, mahalaga kung ano yung mga binibitawan nating salita. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, malaki ang epekto niyan sa pagpaglaki at paghubog ng pagkatao ng mga anak natin. Imagine mo kung araw-araw napapakinggan ng mga bata sa atin na magulang, yung salitang walang mangyayari sa'yo, yung salitang mad ka, makupad ka, mabagal ka, batugan ka, ano ang mangyayari? Hindi natin namamalayan, pero ito yung nakakaapekto ng malaki sa pagkatao ng bata. Lahat ng ito kapag hindi natin nakita na may malaking epekto, ito na pala yung nakakahawa dun sa emosyon, dun sa pananaw, at dun sa pagkatao ng mga anak natin. Sa mga anak mo, simulan mong sabihin yung mga magaganda katangian na meron sila. At kung may mga ginawa silang konting maganda, i-appreciate natin at all the more na-encourage natin sila. Kahit sa pag-aaral, tingin natin ay napaghuhulihan sila, hindi ibig sabihin doon na magsasabi tayo ng mga pwedeng mas magpa-down ng pagkatao nila. Simula sa araw na to na napanood mong video ito, na ang bawat mga salita na sasabihin mo sa yung una sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, sa iyong mga kasama sa buhay, co-workers, sa iyong mga employee, mga salitang magpapalakas ng loob nila, mag-i-encourage sa kanila, at magbibigay ng pag-asa. Lagi nating tatandaan na yung salita natin na mga binibitawan ay pwedeng makagaling at pwedeng makasira ang kanilang moral. Pero mas piliin natin maging blessing sa kanila. Meron ding binanggit ang salita ng Diyos, yung word, from the wise, healing sa soul. I pray and I declare na ang bawat mga content na gagawin natin, mga caption na ipopost natin, videos na gagawin natin, videos na magbibigay ng value, magbibigay ng enlightenment sa mga taong makakapanood o mga viewers or followers natin. Kaya nga mahalaga na ngayong araw na to, makita natin yung importante ng mga bibitawan nating salita. Kaya nga nung realize ko, naging maingat ako sa lahat ng mga sinasabi ko. Mahilig din akong magbiro, pero sa ngayon, pati pagbibiro, naging maingat ako. Kasi alam ko na kahit biro yan, mayroong power yan dun sa taong kakarinig nung sasabihin mo. Sabi nga ng salita ng Diyos, buhay at kamatayan ay sa kapangyarihan ng tila mo. Ganun kahalaga yung mga salitang binibitawan natin. Ganun siya nakakahawa. Very contagious. Kaya nga, kahit tayo, mag-ingat din tayo sa mga pinapakinggan natin sa social media. Lalong-lalo na yung mga content creator, motivational speaker.
Kasi sa ayaw at sa gusto natin, kung sino yung pinapalo natin, kung sino yung malimit nating pinapakinggan, pinapanood, nababasa, napapanood sa TV, nakakaapekto ng malaki yan sa ating personality, sa ating pagkatao. So ano yung dapat natin gawin? Kinakailangan maging aware tayo. Kinakailangan marunong tayo manuri man sa mga pinapakinggan natin. Paano tayo magiging kampante na tama yung mga salitang tinatanggap natin, tama yung information na tinatanggap natin sa pamamagitan ng source na pinanggagalingan. Tingnan natin yung buhay niya. Kapag yung itinuturo niya ay taliwa sa isinasapamuhay niya, huwag ka nang makinig dyan. Kasi malamang sa malamang, itinuturo lang niya is puro impormasyon, pero siya mismo, hindi niya yung itinuturo niya. Kaya nga yun yung sabi ng Panginoon, ingat kayo sa mga turo ng mga Pariseo. So dito mismo ang sinasabihan ng Panginoon yung mga disciple na niya. Nasaan sila mag-iingat? Doon sa mga teachers of the law. Sila yung nagtuturo ng kautusan, pero bakit sila pinag-iingat ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, itong mga tagapagturong ito, nagtuturo sila ng salita ng Diyos, pero hindi nila isinasapamuhay yung itinuturo nila. Paano natin madidiscern na tama yung mga taong pinapakinggan natin? By their fruits. Kasi ang hindi pwedeng i-deny, bunga ng tagapagturo. Kapag ka ang taong yan nagtuturo about love of God, pero yung buhay niya, makikita mo kung paano niya pahiyain, kung paano siya makipag-away sa social media, kung paano niya tayuan yung pride niya, huwag kang makikinig dyan. Kasi malamang sa malamang kahit na gaano kaganda ang mga itinuturo niya, pero kapag hindi nakikita sa kanya, yung itinuturo niya, lahat ng yon human knowledge lang. Kahit sa mga tuturo ng salita ng Diyos, mag-iingat tayo. Kasi pwedeng ang itinuturo nila ay Word of God, pero habang nagtuturo sila, hindi nila mismo buhay yung itinuturo nila. Kaya sila nagtuturo for their own personal gain, para sa kanilang platform, para sa kanilang pansariling kapakanan, para sila ay maging sikat, maging kilala. Hindi yan ang basehan kung bakit papakinggan natin sila. Sabi ng Panginoon mismo, you shall know them by their fruits. Kaya ang sukatan natin kung bakit natin pakikinggan ang influencer na yan, ang nagtuturo na yan, bakit natin babasahin yung mga text nila, yung caption nila, dahil nakikita natin mismo sa kanila yung magandang bunga ng itinuturo nila. Kaya nga ako, isa sa naging practice ko na, kung nanonood man ako ng news, naralang i-inform ang sarili ko, pero mahalaga na sa buhay natin, tanungin mo yung sarili mo, ano yung madalas na pinapakinggan mo? Ano yung madalas na binabasa mo? Ano yung madalas na pinapanood mo? Sino yung mga taong pinapalo mo? Kung ang mga pinapalo mo sa social media, mga taong mahilig sa issue, mahilig sa may politika, away politiko, hindi mo namamalayan, ito rin yung umaapekto sa mga decision at pananaw mo sa buhay. Kaya mga ka-journey, ngayong araw na to, mag-reflect tayo. Tingnan nating mabuti. Bakit kaya hindi ka mapayapa? Bakit bothered ka lagi? Bakit parang may takot ka lagi? Bakit parang meron kang pagdududa lagi? Hindi ka peaceful? Hindi ka joyful? Malamang isa sa dahilan yan yung araw-araw na napapakinggan mo, nababasa mo, napapanood mo. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, may malaking epekto yan. May malaking hawa yan sa pagkatao mo sa family mo. Kaya kahit sa mga kasama namin, sa mga employee namin, kapag nagkakamali sila, may nagawang mali, I see to it na hindi ako magbabanggit ng mga foul talk. Kasi pwede naman tayo mag-correct sa mga kasama natin in a nice way. Depende nga lang yun doon sa ikaw mismo na amo, ano mo ipinapakita yung tunay na halaga nila, lalong-lalo na alam mong isimpatya yung sarili mo. Na ikaw din naman mismo nagkakamali. May mga decision kang mali, may mga nagagawa kang mali. Kung lahat na lang ng pagkakamali mo na nagagawa sa buhay, lalong-lalo na yung honest mistake, siniseryoso mo, and binibit mo yung sarili mo sa magitan ng kinukondem mo, malamang sa malamang, ganun din ang gagawin mo sa mga tao mo. Kaya kapag may nagawa sila mali, sobrang judgmental ka. Kapag kinausap mo, imbis i-uplift mo, encourage mo, kinukondem mo pa. So mga ka-journey, isa yan sa dapat nating iwasan. Pagninegosyo, sa buhay, ang mahalaga kung ano yung nai-impart natin na maganda
sa ating kapwa. Paano ka magkakaroon ng tamang epekto sa buhay mo? Simulan mong ibigay ang tamang formation at ako na ang magsasabi sa iyo ang unang-unang salita ng Diyos. Dito natin malalaman yung pinaka-best plan ng Diyos sa buhay ng isang tao. Sa araw-araw, kung ikaw ay isang taong may paniniwala sa Diyos, naniniwala sa Diyos, o kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, pero gusto mong everyday maging maganda yung araw mo, maging mapayapa ka, maging magaan ang buhay mo, read the Word of God. Ano pa na pwede natin gawin? Piliin mo na kung ano yung mga papanoorin mo. Kapag kasinimulan mong ang i-follow mga taong successful, magandang ikinukontribute sa kanilang pamilya, sa kanilang bayan, sa kanilang bansa, okay? Makikita mo magsisimula ding magbago ang pananaw mo. Kasi lagi nating tatandaan na ang bawat nababasa natin, panood natin, nakakaapekto ng malaki sa mental natin. Ganun kahalaga pa text, through messenger, o nabasa mo sa Facebook, o kaya naman ay napanood mo sa isang influencer, o kaya naman ay napakinggan mo sa isang preacher. Napakahalaga na piliin natin, salain natin kung sino yung mga tao papakinggan natin. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, may malaking epekto ito sa magiging buhay mo at magiging future mo. Kaya lagi nating tatandaan, mga ka-journey, na sa buhay na to, walang shortcut. Kung gusto natin ng pagbabago, kung gusto natin ng pag-asenso, simulan natin sa mga maliliit na detalye na babaguhin natin sa buhay natin. Piliin mo na kung ano yung mga context, kung ano yung mga papakinggan mo, papanoorin mo. Dahil habang ginagawa mo yan, araw-araw, nababago yung pananaw mo, nababago yung emosyon mo, yung mga magiging decision mo sa buhay, makikita mo, unti-unting magkakaroon ng pagbabago sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa relasyon mo sa mga anak mo. Kaya lagi nating tatandaan na ang pagbabago at pag-asenso ay hindi biglaan, kundi isang proseso. Kaya anong part natin? Become better every day. See you sa next video!